How would you describe prayer? How it is important to our Christian life? Prayer can be compared to food. Prayer to the soul, food to the body. Do you agree that if there's no food, no life, you will die? Same thing, no prayer, you will die. Because prayer creates relationship with God. And no relationship, no love. No love, no God. So, the word prayer, yung dasal sa atin, pray, P-R-A-Y, kailangan siyang masunod na forma kung tayo magdasal. Karamihan may mga magdasal, pagluhod pa lang or pagkipag-usap kay Lord, hingi agad. Hingi ng hingi. Lord, ito sa akin. Lord, ito sa akin. Lord, ito sa akin. Parang restaurant, order ng order. P-R-A-Y. P, when you pray, you start with praise. Pasasalamat, pag-acknowledge sa Diyos sa lahat ng nagawa niya sa buhay mo. Ano ang mga ginawa niya, mga kabutihan, lahat. Diyan, may trabaho ka, may pamilya, may makakain araw-araw. Just praise Him. Just make some kind of expressions na mga nagawa niya. Yun, praise, pagpupuri, pagpampasalamat. Letter R would be repent. Pagsisisi. Bakit? Kasi itong kasalanan parang putik. Ang putik ay isang bagay na hahadlang sa pagdaloy ng tubig. Ang kasalanan ay parang putik na hahadlang sa grasya ni Lord. So, tayong lahat, we have the same graces. But the only thing is we have different sins. Kaya yung hatak ng grasya, iba-iba ang dating. Kung grabing kasalanan, siguro ang dadating sa tao, tulo na lang. Instead, kung walang kasalanan, dami talaga. Kaya the more you are so repentant, mapagsisisi, like ikaw ay nagkaroon ng monthly confession, daily communion, at daily rosary, ito mga bagay ito na nagmi-melt up ng kasalanan. So that the grace of God, peace, joy, happy life, you will always experience. And then after repentance, yun na, letter A, ask. Hihingi ka na. So if we try to look the prayer that Jesus taught to His disciples, ganun din. The first paragraph of the Our Father, Our Father, you are in heaven. Holy is your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. All of those are praises. Pinupuri mo siya, ina-acknowledge mo siya. And then, the second paragraph is, give us this day our daily bread. How would you interpret this daily bread? Do you expect daily bread pang tiyan, pang physical? Kahit ikaw ay pagano, walang Diyos ang buhay mo, maghahanap ka talaga ng pagkain. Kahit hindi ka pa kumikilala sa Diyos, may pagkain ka pa rin. Ang mga hayop, ang mga insekto, nabubuhay sila. But for me, this daily bread that this prayer is referring to is the body of Christ. Napansin niyo, there's a daily mass. Tama? Bakit ba? Pari lang ba at saka misa ang kailangan? Kailangan ng misa ang mga tao. Ito yung tinutukoy ni Lord na, if you eat my flesh and drink my blood, I will give you eternal life.
On the last day, I will raise you up. Anong ibig sabihin? Death comes anytime. Tama po. Yung kamatayan, dadating kahit anong oras. Hindi natin alam. Gusto ni Jesus ma-assure ka na ikaw on the day of your death, nakakain, nakapamangan tayo sa katawan ni Kristo. Kaya on the day na ikaw ay namatay at ikaw ay nakapag-communion, you are so blessed. Napansin ko every day, ang daming tao sa parokya, no? The whole parish, pero kunti lang nagsisimba every day. Pero you will believe me, ihambing ang bilog na ostya at bilog na pera. Ang bilog na pera, 8 hours every day kaya ng tao hanapin. Pero yung bilog na ostya, ang komunyon ni Jesus, ang katawan ni Jesus, 1 oras lang every day hirap yung tao. Kayo, nahirapan kayo o hindi? Sige nga. Hoy, mag-usap tayo. Nahirapan kayo o hindi? Do you go to Mass and eat Jesus every day? Yes or no? Ano? Ha? Ano nga? Ganon. Ha? Pero nagtatrabaho kayo 8 oras sa pera. Kaya nyo. Pero bakit hindi mo kaya pupuntahan si Lord 1 oras lang naman? And on the day of your death, yung 8 oras na paghahanap mo ng pera, hindi siya makakatulong. Ang mas nakakatulong yung pagkain mo ng katawan ni Kristo. Give us today our daily bread. Bigyan mo ako ng lakas na makapagsimba. Bigyan mo ako ng grasya na makakain kita araw-araw. Daily Mass. Araw-araw may misay. Bakit hindi ginagawa ng mga Katoliko? Bakit hindi ginagawa ng maraming parokyano? Bakit doon sa akin, sa Blessed Sacrament, binibilang ko mga 20-30 katao. Nagsisimba. Kasi yung misa sa akin, Lunes 6 a.m. at saka Thursday, kanina 6 a.m. Ganon karami magsisimba doon. Na expectation ni Lord na if you really believe that you are praying, give us today our daily bread. Talagang gusto niya na maging kasama siya araw-araw sa bawat taong nagmamahal sa Kanya. Now, moving forward to the prayer, forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. Mayroon akong tanong sa inyo, ha? Makinig kayo. Tanong, mayroon bang pagkakataon na ang Diyos hindi nagpapatawad? Number 1 yan. Or lahat ng pagkakataon, kung hihingi ka ng kapatawaran, ang Diyos nagpapatawad. 2. Ready, get set, go. Answer. 1 or 2? So lahat ng pagkakataon, isa lang sumagot, kayo. Pabor kayo? So lahat ng pagkakataon, ang Diyos nagpapatawad. Thumbs up, okay? Sige, makinig kayo. If you forgive others their sins, your heavenly Father will forgive you. But take note, if you don't forgive others, the heavenly Father will not forgive you. Sige, again, lahat bang pagkakataon ang Diyos nagpapatawad or may pagkakataon na hindi siya nagpapatawad? O ano? Sige na. So lahat, paano yun? No? Ang kondisyon na ikaw ay patawarin ng Ama kung nagpapatawad ka. If ever there are no people whom you need to forgive, walang problema. Bawat paghingi mo ng kapatawaran, patatawarin ka. Meron naman siyang sinabi, kung isa-isang araw, may isang tao na nagkasala sa iyo 7 beses,
Tapos babalik sa iyo sa araw na yan, hihingi ng kapatawaran. 7 beses, patawarin mo siya 7 beses. Parang pinakita ni Lord, ganyan ako. Kung may taong magkasala sa akin at hihingi ng kapatawaran, patatawarin ko. But there's a condition, just in case may nagkasala sa iyo, dapat patawarin mo rin siya. Kasi nahihirapan akong magpatawad sa iyo kung ikaw may hindi pinapatawad. Di ba, masagwa pakinggan na patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng hindi namin pagpapatawad sa nagkasala sa amin. Ngek. Hello, forgive us our sins as we don't forgive those who sin against us. Di ba? Ngek. Paano yun? Anyway, what is important here, God is forgiving. Nagpapatawad talaga ang Panginoon. Ganito po yun. Kung ito ang pintuan ng puso mo, God's forgiveness is like this, 24/7. We are the children of God. He is willing to forgive us. No? 24/7. Any kind of sin, He will always forgive you. Now, ngayon, kung buksan mo ang pintuan ng puso mo dahil magpapalabas ka ng kapatawaran sa taong nagkasala sa iyo, automatic yung patawad ng Diyos papasok. Dahil binuksan mo para magpatawad. Ngayon, ang desisyon mo ngayon ay hindi ka magpatawad. So hindi mo binubuksan. Ngayon, ang patawad ng Diyos nasa labas lang. Tapos hingi ka ng kapatawaran. Mayroon akong if you will confirm. Do you confirm na sa tao na hindi nagpatawad sa kapwa, lahat ng paghingi niya ng kapatawaran, hindi siya nakatanggap ng patawad? Hello, nandyan pa kayo? Ha? Sa tao na hindi nagpatawad sa kapwa. Tapos, di ba, in his previous life, humihingi siya ng kapatawaran. Napatawad siya ng Diyos o hindi? Based in the gospel, if you forgive others, God will forgive you. But if you don't forgive, the Heavenly Father will not forgive you either. Ibig sabihin, ang kondisyon ng Ama, magpatawad ka para ang aking pagpapatawad. Naibigay ko na ang patawad sa iyo. Naibigay ko na, hindi lang ito nakapasok kasi naghihintay lang ako na buksan mo ang pintuan ng iyong puso na ikaw ay magpatawad din. God is forgiving. He will always forgive. But the only problem is on our part. Do we forgive others? Now, so, P-R-A-Y, praise, repent, ask, and letter Y is yield. Yielding is to result like Jesus, to conform like Christ. See, Pope Francis may mention in his homilies and teachings, Pope Francis has stressed the power of prayer to bring about personal conversion when you pray and transformation, as well as to foster unity and peace in the world. He has also emphasized the importance of praying for others, especially those who are suffering, in need, and our enemies. Kayo, nagdasal kayo sa nangaway ninyo? Yung nangaway sa inyong buhay. May nangangaway na, hindi pa? Wala pa? Did you pray for them? Did you? Hello. Very important itong sinabi ni Pope. Same thing with what Jesus said in Luke 6:28. Pray for those who maltreat you. In the letter of Paul, sabi niya dito, sabi ni Paul, and the items pala tungkol sa importance of Christian life. Number 1, when we pray, it will deepen our relationship with God. When we pray, it will strengthen our faith. When we pray, it provides comfort and peace. When we pray, it fosters personal growth and transformation.
When we pray, it builds community and unity towards God and others. And finally, when we pray, it will empower us to serve others.